Everyone, good morning. So, ang topic natin for today is the second coming of Christ. Kung si Douglas MacArthur nangatalo sa lab ang sabi niya is, I shall return, ang Panginoong Hesukristo din natin, meron din siyang pangako sa second coming niya na siya'y muling magbabalik. Ang second coming of Christ, ito ay pangako ng ating Panginoong Hesukristo na siya'y muling babalik. The second coming of Christ is the sudden, personal, visible, and bodily return of Jesus from heaven to earth. As He promised to our scripture, unlike His first coming in humility, He returned in power and glory, bringing final judgment and the consummations of all things. Pag sinabi natin consummation, ito na yung perfections of all things and the perfect world. Babaguhin ng ating Panginoon si Kristo lahat ng bagay, tatanggalin lahat ng kahirapan, gutom, sakit, kamatayan, kasalanan. So, ito yung consummations of all things. This event marked the fulfillments of God's redemptive plan. Christ will rise to return, gather His people, banish the wicked, and ushers in the perfect new heaven and new earth. So, dito po sa Acts chapter 1, dito sinabi ng ating Panginoon na Great Commission, or sa ibang version po ay sasabihin sa Acts 1:8 na, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. You will receive my spirit, and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and the ends of the earth. So, parang Great Commission din po ito na Matthew 8:18-20, diba? But dito is Acts chapter 1-11. Magiging saksi tayo sa Jerusalem, sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ipapakalat niya yung ebanghelyo. At dito sa verse 9, dito ay sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, you will receive power with the Holy Spirit and you will be my witnesses. Lumulutang na, if you imagine na ikinubli siya sa kanilang mga paningin. No, ikinubli na ating Panginoon sa kanilang Panginoon ay hindi na siya nakikita. So, merong isang propeta sa Old Testament na nakita niya in advance kung na si Jesus Christ nag-ascend. At pagdating sa langit, meron siyang victory parade na nandun siya, papunta siya sa throne of God at binigay sa kanya lahat ng authority, lahat ng kapangyarihan, at lahat ng mga bansa ay susunod at maglilingkod sa kanya. So, pagdating dito sa verse 11, sabi, samantalang nakatitig sila sa langit at siya'y papalayo, at biglang dalawang lalaki tumayo sa tabi nila na may puting damit at nagsabi, kayo mga lalaki ng Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Etong si Jesus na dinala sa langit ay mula sa inyo ay darating, nagaya rin ng iyong nakita pagpunta niya sa langit. So, at yung first teaching for today is the second coming of Christ. Sa muling pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo, it is going to be visible, bodily, and unmistakable. Ibig sabihin, kung paano umalis ang Panginoon sa Kristo, ganun din siya babalik. This same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way who sin go to heaven. Kung sino yung Jesus na umakyat, siya din yung Jesus na babalik. And it's going to be visible, bodily, na makikita. Then, sa kanyang katawan, si Jesus siya yung Diyos nagkatawang tao, and He will remain God-man forever. And unmistakable. Ibig sabihin, lahat ng tao malalaman na si Jesus Christ ay bumalik. Hindi pwede magkamali.
Kaya hindi pwedeng sabihin na, dumating na ba si Jesus? Baka hindi mo pa alam. So, hindi gano'n. Maraming nag-claim na dumating na daw si Jesus ng second coming. Mga bulaang propeta yung napakarami yan dito sa mundo. Diba? So, pangalawang katuruan is, yung pagbabalik ng ating Panginoon is both salvation and judgment. Pag binasa natin yung Matthew 25, makikita natin na yung muling pagbabalik ng ating Panginoon ay kaligtasan para sa pananampalataya at paghuhukom, paghatol sa mga hindi mananampalataya. Dalawa yan, two-edged sword, dalawang espada na may dalawang taling. Sa pagbabalik ng ating Panginoon, fullness of salvation, kaligtasan ng mga mananampalataya. At yung mga mananampalataya, bubuhayin pang muli, bibigyan ng perfect na body. At yung mga hindi mananampalataya ay bibigyan sila ng panibagong katawan at katawan nila ay para sa parusahan. Yung mga mananampalataya ay para sa walang hanggang buhay na kapiling ng ating Panginoong Jesus. Pangatlo, it is the end of all evil, sufferings, and death. Sa pagbabalik ng ating Panginoon, ito yung pagwawakas ng lahat ng kasamaan, pagwawakas ni Satan, paggape, lahat sa mga demonyo, Satans, epidemia, suffering, sakit, lahat yan tatanggalin yan, pati ang kamatayan. At tayo magkakaroon ng resurrection body, resurrect body, at magkakaroon ng katawan katulad ng sa ating Panginoong Kristo. And verse, sabi ganun din sa 1 John 3:2. Mga verses na pwede niyong basahin. Sabi dito sa 1 John, dear friends, now we are children of God, and what has been made known, but we know that Christ appear, we shall be like Him, and for shall we see Him as He is. At nalalaman natin na siya ay mahayag sa kanyang pagbabalik. Tayo ay magiging katulad niya sapagkat siya ay ating makikita bilang siya. So, yung katawan natin ay magiging katawan ng katulad niya nang siya ay muling nabuhay. So, ang application yan sa buhay natin is prepare the way for the coming of the Lord. Ihanda natin yung daraanan ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. Alamin natin yung ito ay sa panahon pa lang ni John the Baptist to Nang si John the Baptist ang dumating na ating Panginoong Hesus sa second time, si John the Baptist ang unang nangaral ng Ebanghelyo. Siya yung maraming mananampalataya ng unang panahon na yung pagdating ni Jesus that time, marami ng sympathizers ang ating Panginoon, or kumbaga marami siyang disciple or followers. As John the Baptist yung nag-prepare ng daraanan ng ating Panginoon. At pagdating ni Jesus Christ, that time nahiyag formally na introduce si Jesus Christ na as sa mga disciple. Sabi niya, I must decrease, He must increase. So yung mga disciple ni John the Baptist kay Jesus sumunod that time. As John the Baptist ay herald, siya yung naghanda ng daraanan ng ating Panginoon pagpunta nung first coming ni Jesus. And we are the modern day of John the Baptist na ihanda natin yung pagdating ng ating Panginoon Kristo mula sa kanyang pag-uling pagbabalik ay madat na niya yung mga bansa, ethnic groups at mga worshiper na nagpupuri sa kanya. And that is the missions of God. That's why we have Great Commission na i-prepare yung mundo. Tulong ng Santong Espiritu, ginagamit yung church para ma-prepare yung buong mundo sa muling pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. Pangalawa is yung plant seeds of hope in the hearts of people. We have Jesus Christ in our hope, ay blessed hope, na kapag binahagi natin yung ating Panginoong Kristo sa ating buhay, sa ating pamilya, mga classmate, yan. Basically, yan, di ba mayroong plan, nagtatanim ng pag-asa sa puso
At huwag natin kakalimutan that we have pag-asa, that we